Kumusta po sa mga manonood? Ang akin pong mga video ay tungkol po sa mga woodworks. Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay ang tamang paggawa ng drawer at pagkakabit ng drawer guide nito sa madaling paraan po. Ito po ang gagamitin nating drawer guide, ball bearing. Ngayon po i-actual nating lahat. Ikaltas ang gagamitin nating mga pyesa. Ball bearing, dalawang 3/4 na plywood para sa sidings, isa pong harapan ng ating drawer box. Ayan po. Tapos po meron po tayong clearance na 1/4 para po hindi po siya masikip. Malaking problema po kasi pag masikip, pag saktong-sakto lang ang ating drawer. Kailangan may allowance. Ngayon po tabasin na natin ang sidings at ang harapan ng ating drawer box. Ngayon, bawasan naman po natin ang lapad ng ating mga sidings. Pagkatapos po, buuhin na natin yung mga tinabas natin. Huwag po natin kalilimutan yung pandikit. Kailangan laging meron yan. Ayan po ang higit na nagpapatibay sa ating mga gawa. Pag nawala po yan, madali pong matanggal, mahugot ang ating mga ginagawa. Pagkatapos po, punasan po natin kasi po makapit po yan, mahirap tanggalin pag natuyo. Tabasin na po natin ang sahig ng ating drawer box. Kailangan po 1/2 po ang gamitin natin para matibay. Yan na po yung tinabas nating sahig ng drawer. Ayan po yung gilid ng ating drawer, may uka. Ayan po yung basyada. Para pag inilagay po yung sahig, nakalubog siya. Kasi po pag binuksan drawer na nakatapa lang siya, makikita yung sahig. Pangit po tingnan. Ganyan po ang tama. Ituturo ko po sa inyo kung paano gawin yung basyada na yan. Ayan po sa gilid. May uka siya. Yung 1/2 po, itabi natin sa talim ng ating circular. Kailangan po, yung talim ng circular nakapantay po sa kapal ng ating 1/2. Ganyan po. Yan. Ngayon po, kunin natin yung ating guide. Patayo naman po yung 1/2. Tapos itabi po natin yung ating guide para doon natin isasandal yung 1/2. Pako na po natin. Ngayon, tabasin na natin para makita natin yung ginawa nating basyada. Napakadali lang po. Ayan na. Patayo naman. Di bali 1/2 by 1/2 po yung magiging uka niya. Ayan na po. May basyada na siya. Ayan na yung 1/2. O, pantay po sila. Ngayon, ipako na natin yung tinabas nating sahig ng drawer. Kailangan po may pandikit palagi ang gawa natin para po matibay. Pagpako lang po kasi nahuhugot katagalan. Tapos po yung pako nyo dapat po nakaabang na para hindi nyo nahawakan. Para yung binubuo nyo na lang po yung sasalatin nyo kung pantay. Mas madali po. Ngayon, punasan na natin yung mga pandikit na yan. Pati loob para malinis po ang trabaho. Ngayon, ikabit na natin yung ating drawer guide, ball bearing. Paghiwalay na natin sila. Meron po yung pin. Pinipindot lang po para maghiwalay. Ayan po. Yung maliit pong kapares niya para po sa drawer box. Tapos kuha po tayo ng siroho na plywood. Ayan po gagawin nating guide. Para hindi na po tayo susukat pa sa metro at magguguhit ng lapis. Ayan na po yung pinakamadaling paraan niyang guide. Pagkatapos po yung dulo ng ating drawer guide at yung harapan ng ating drawer box, kailangan po pantay.
Ayan po, pantay na. Pwede na nating i-screw. Sa kabila po, ganyan rin po ang gagawin. Ngayon po, ilagay na po natin yung malaking kapares ng ating drawer guide. Para po actual nating maguhitan yung paglalagyan niya. Pwede naman pong sukatin. Kaya lang po ang itinuturo ko, actual po. Para madali nyo pong maunawaan. Pag natuto na po kayo, diskarte nyo na. Pero ito ang mas madaling paraan po para makuha nyo agad. Lagyan po natin ng 1/2 yung ilalim. Ayun ang magiging clearance niya ng ating drawer sa ilalim. 1/2 po. Tapos guhitan natin yung drawer guide na malaki. Yung inilagay nating malaking pares. Madali nyo pong matututunan kasi po actual yan. Ngayon, iskwalahan natin. Pababa naman. Ganun din sa kabila. Para siguradong hindi sila magkakasalasya ng kapares niya. Tanggalin na natin yung malaking drawer guide, yung kapares. I-screw na natin sa loob ng divider. Hinahawi lang po yung pin yan para matanggal. Ngayon, i-screw na po natin. Kailangan po yung meron po tayong abang na 3/4 sa harap. Ayan po oh. Para dyan po natin ilalagay yung takip ng ating drawer. Kasi yung ginawa po natin, drawer box pa lang po yun. Wala pa yung drawer face. Kaya dapat po may clearance na 3/4 doon. Ngayon naman po, sikwatin natin paangat ang drawer guide. Meron po yung mga palikpik sa gilid. Yung paglalagay ng screw. Di bali po, parang spring po yan. Siya po ang magdadala ng 1/4 na clearance na ating inilagay kanina. Kumbaga po, siya ang pupuno ron sa 1/4 na clearance na yon. Kaya magiging fit po ang drawer natin. Ayan po oh. Ngayon, ilagay na natin ang ating drawer. Para makita kung fit nga talaga siya. Salpak na natin. Okay, magaan. Tamang-tama talaga. Sa itaas naman. Okay din. Ngayon, gawin na natin ang takip o yung drawer face na tinatawag. Kailangan may dalawa tayong edging.
ilalagay yan sa paikot ng takip, pinaka casing niya, para hindi umangat yung plywood. Ganon din kabila ang gilid, dalawa rin ang kaltas. Ngayon yari na ang takip natin. Huwag natin kalimutan ang pandikit. Pag nagkabit kayo niyan, mas maganda huli nang ikabit yung drawer face para madali yung matansya yung clearance. Dapat ang clearance niyan 1/8 lang. Tingnan nyo, may nakaabang ng dalawang pako para hindi siya gumalaw pag bubunutin na siya. Kasi ang pako na yan, siya lang magiging stopper niya. Black screw talaga ang magpapatibay dyan. Ayan, sa loob natin ilalagay. Kailangan nakalubog ang ulo para pag minasilihan ng barnisador o pintor, matatakpan siya. Okay na. Okay na. Ikabit na rin. Okay naman yung clearance, tamang tama lang sa 1/8. Yung iba kasi malaki maglagay, 1/4 na. Yung sa likod naman ng ating drawer, kailangan may espasyo rin 3/4 para hindi siya babangga doon sa backing ng ating divider o cabinet. Maraming salamat po sa inyong panunood. Sa susunod ko pong mga bidyong aktwal na paggawa, sana po panoorin nyo po muli. Maraming salamat po ulit.